Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ay iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap dito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. Maria, mapag-ampon sa mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Ipanalangin mo kami. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Tayo po ay nasa ika-5 araw ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverendo Padre Benny Tuason.
Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang. Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Muli tayo natitipon sa ngalan ng ating patron na si San Antonio. Patuloy tayong dumulog sa Diyos sa pamamagitan ni San Antonio upang ang ating mga kahilingan, lalo na ang katugunan sa pandemya, ay maisakatuparan. Ngayon din ay araw ni Saint Thomas Becket, patron ng mga abogado. Siya ay isang martir. Tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madama nawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos at umiibig sa Kanya ng wagas, ganito natin nalalamang tayo ay nasa Kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Hesukristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito ay ang salitang narinig na ninyo. Gayunman,
maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bago, sapagkat napapawi na ng kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito ay nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin sa atin. Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ang bagong awit. Panginoon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay sakdal rikit. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay ilathala. Kahit saan ay ipahayag na ang puon ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ang may likha ng buong sangkalangitan. Naliligid siya lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magsitayo po ang lahat. Aleluya, aleluya, para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, o noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalan ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ang kanyang mga magulang ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya ay kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So kung maalala nyo, ito rin yung ating ebanghelyo nung linggo, no? Shorter version lang. Kasi hindi na inabot yung kwento kay Ana na isa ring prophetess o isang propeta na nag-aantay sa ating Panginoon. Ang kinuwento lang sa parting ito, o bahaging ito, ay yung parte ni Simeon. At ang sinasabi tungkol kay Simeon ay makikita niya, no? Makikita niya ang Mesiyas na ipinangako. Kung kaya't nandun siya sa templo at araw-araw nag-aantay. Pero merong isang kaakibat na kondisyon. At yun ay sa kanyang pagkakita sa Mesiyas, yun ang magiging hudyat ng kanyang kamatayan. No, it's a it's a difficult condition, but palagay ko kahit sino sa atin at kahit si Simeon natutuwa na nakita niya yung Mesiyas, no? Kahit na hindi pa mangyayari o nangyari yung pagliligtas, no? So sa sanggol, kanyang nakilala si Jesus na siyang Mesiyas, at dahil doon ay nangyari itong kanyang napakagandang panalangin na karaniwan dinadasal, no, ng mga parit religyoso, and you can also pray it every night, no? We pray this every night. Kasi itong dasal na ito ay isang paghahanda, no, para sa kinabukasan kung darating man, at kung hindi ay hinihingi ang patnubay ng Diyos. Ulitin ko yung kanyang dasal. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Now, ano bang bale, no? How is it to see the Lord? And maybe you have to ask yourself, have you seen the Lord? Nakita niyo na ba yung Panginoon? Of course, hindi ko tinatanong dito yung nakita niyo katulad ng pagkakakita ni Simeon, no? O pagkakakita ng mga tao nung panahon ng Panginoong Hesus ay nabubuhay. Pero even now, in our time, we can still see the Lord. At ang pinag-uusapan dito, hindi lang nakita ng mata, kundi nakita ng kaluluwa, nakita ng isip, nakita ng puso, o nakita ng ating buong katauhan. Sa madaling salita, naranasan niyo na ba yung Panginoon? See? When you have experienced the Lord, it's tantamount to seeing the Lord. And yun nga, siguro mas magandang tanong para mas madaling sagutin. Nakita niyo na ba ang Panginoon o naranasan niyo na ba ang Panginoon? See? Kung ang karanasan natin ay naririnig natin yung salita dahil yun ay salita at hindi yun ang Panginoon, hindi pa natin siya nararanasan. Ang sinasabing karanasan ay tunay na tunay siya sa ating buhay. No? May mga tao na nararanasan nila o nakikita nila ang Panginoon sa pamamagitan ng kalikasan. No? Namamangha sila sa araw, sa ulan, no? Sa hangin, sa bundok, no? Sa mga halaman at iba-iba pang nilikha o ng kapwa-tao. Just looking at our neighbors, our fellow human being, is really more exciting than seeing a robot. Pero bakit parang mas excited tayo sa robot na may ginagawang mga bagay na katulad ng ginagawa natin? Pero yung kapwa-tao natin is a miracle of God. At sinabi niya nga, kapag may ginawa kayo sa sino man, na bata o kung sino man na kapwa, ako'y inyong pinaglingkuran. O itong sa pandemic, may mga tao ako nakilala, they found the Lord, saw the Lord, and experienced the Lord in the pandemic. Ito'y nagpapaalala sa atin kung ano yung mga pagkukulang natin sa Diyos. Dahil nangyari itong pandemic na ito dahil sa kagagawa ng tao. At sana natuto ang tao dahil ang isang dahilan kung bakit nangyari ito ay dahil sa ating pag-aabuso. Diba? Pag-aabuso sa kalikasan
pag-uubuso sa ating kakayahan. So there are people who can experience the Lord, no, in this, even in this pandemic. O kaya may mga tao din na nakikilala o nakikita ang Panginoon sa mga gawang mabuti, no? Katulad ng sinabi sa unang pagbasa, maganda yung sabi ni San Juan, minamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling. At ang isang magandang paraan ng pagpapakita ng pagsunod sa utos ng Diyos ay ang pagmamahal sa kapwa. So when you see people loving each other, helping each other, caring for each other, there's God. Dapat makita natin hindi lang yung taong tumutulong, kundi makita natin na ito'y kagagawan ng Diyos. For that is who God is, di ba? Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ang ating nagiging dahilan, no, ng pagkakakilala ng pag-ibig. Merong isang kwento, siguro narinig niyo na to, no? Isang bulag. May bulag na namamalimos sa isang kalye at sa araw-araw yun ang kanyang ginagawa at may mga naghuhulog ng coins sa lata niya, kung may iba, konting papel, ganon. So, pagka may panahon na may maraming mga nagmamadaling tao sa harap ng kalsada, there was one time, nasagi yung hawak-hawak niyang lalagyan na lata at sumabog yung pera. Bulag. So, ang nangyari, wala siya magawa, yung nakasagi, iniwanan lang siya. Kinapakapa niya yung pera. At isa-isa niyang ilagay sa kanyang lata. Now, there's this one person who helped him. No? Tinulungan siya. Lolo, sabi niya, tutulungan ko na kayo, isang mama. So, to make the long story short, nakuha lahat yung pera at naibalik. Nung nagpapaalam na yung mama na tumulong dun sa bulag, hinawakan siya nung bulag. Sandali po. Bakit ho? Sabi niya dun sa bulag. Ano yung sabi ng bulag? Kayo po ba si Jesus? Kayo po ba si Jesus? Nakita ng bulag na ito. Imagine nyo, bulag siya. Nakita niya sa taong yun ang Panginoon. Bakit? Kasi yung taong yun ang tumulong sa kanya sa kanyang sitwasyon. Simple act, and yet it can be so powerful that we can witness, no, to God. So wag nating iwawalang bahala ang mga mabubuting gawa. Sabi nga dito sa unang pagbasa, ang pagkakakilala sa Diyos ay sa taong sumusunod sa Kanya, sa taong nagmamahal. In other words, sa taong mabuting Kristiyano o sumusunod sa kanyang mga iniahabilin at ginagawa, sinasabuhay ang kanyang pananampalataya. Taglay ang matatag na pananampalataya at lingap Ama ng Diyos sa pamamagitan ni San Antonio ng Padua. Manalangin tayo. O makapangyarihang Ama, pinupuri ka namin dahil sa pagkahirang mo sa mga dukha bilang mga tangi mong kinapal. Ang mga kataga ng iyong anak na si Jesucristong Panginoon namin, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu ay nagkabunga sa buhay ng mga santo, tulad ni San Antonio de Padua. Ipagkaloob mo sa amin ang kauring kagandahang loob at kaamuan upang pagbulay-bulayin ang iyong pag-ibig para sa lahat. Para sa Santo Papa Francisco, sa aming tagapangasiwa, Broderick, at sa lahat ng mga obispo, sa aming Kura Paroko Benito at sa lahat ng mga pari, upang patnubayan kaming lahat na magkaroon ng malasakit sa mga maralita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio de Padua, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng mga pamahalaan, upang ihanda nila ang sandaigdigan
tungo sa ikalawang pagdating ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may labis na kayamanan, upang matuto silang bahaginan ang mga naghihirap ng walang pagkain, damit at bahay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming lahat, upang bukas loob na tulungan ang aming kapwa sa sarili naming kaya at kayamanan bilang mga kapatid kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ipanalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Ama, loobin mong magkaroon kami ng isip at kalooban para sa iyong mga dukha upang sa kanila ay magampanan ang iyong kalooban sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristong anak mo. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain sa iyo o na iyo na ring ibinigay para kami ay maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Nasa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, tong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin tong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong paliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Antonio, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Puspos ang kadakilaan, ang Diyos na mapagmahal. Sa Kanya'y ating nakamtan, pag-ibig at katapatang lubusan niyang ibinigay. Komunyon Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito
at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Palain rin. kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at sa Espiritu Santo. Amen. O sa ating pagdiriwang, mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Saint Anthony, the blessed Son of Heaven, made saint for all your word, the salt that purifies the grain of leaven, the light that shone on earth, be thou for us a lamp forever burning, a light that shows the path. Be thou for us a patron, guardian angel, a source of life divine. We proclaim you in heaven, we beseech you on earth, that the glory you attaineth be our crown, be our gain, and will witness the wonders of the new world in Christ, heaven's sweetness for tasting while on earth we pass by. Saint Anthony, the
blessed Son of heaven, made saint for all your worth, the salt that purifies the grain of leaven, the light that shone on earth. Be thou for us a lamp forever burning, a light that shows the path. Be thou for us a patron, guardian angel, a source of life divine. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.